Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa nag-viral na vlog ng isang residente ng Badyan, Cebu, pinakita niya ang tila pagsalakay sa kanilang dalampasigan ng napakaraming tuyom o sea urchin. Tinik nga ba sa dibdib ng mga residente ang pagsulputan ng mga lamang dagat na to? Ang dagat dito sa Badyan, Cebu, malinis. Kaya laking gulat daw ni Maria Corazon nang ang bahagi ito ng kanilang dalampasigan kamakailan ng itim. My God, kadaghang tuyong. Look at that. Tila sinapok daw kasi ito ng napakaraming tuyom o sea urchin. As in, grabe kadaghan. Dagko kay unod. On that time, medyo marami po siya. Parang hindi po siya normal. Kasi nakasanayan po namin, maliliit lang po sila. Mahirap daw magtampisaw sa dagat pag nagsulputan ng mga ito. Lalo't nababalot ang mga katawan ng tuyom ng napakaraming tinik. Meron talaga natutusok. Hindi naman po delikado sa amin. Sanay na po kasi kami. Ginagamot namin sa pamagitan ng suka lang. Pero sa kabila nito, hindi raw perwisyo o tinik sa dibdib ang tingin ni na Corazon sa mga nagsulputang tuyom. Tinuturing po namin blessings. Ang mga tuyom kasi kanilang hinuli para ibenta. Naging hanap buhay na din sa mga tao dito sa Badyan. Kanila rin daw itong kinakain. From tuyom to yum. Kung wala kaming pira, pupunta lang kami dito sa dagat. Tas dito na kami kakain. Pero saan kaya galing ang napakaraming tuyom na nagsulputan kamakailan sa dalampasigan ng Badyan? Kuya Kim, ano na? Alam di ba na mga tuyom na buhay sa ating planeta 450 million years na nakakaraan, nakasurvive sila sa ilang mass extinctions. Kahit na ang mga lamang dagat na ito, walang utak. At dahil sila mga invertebrates, wala rin silang mga buto. Sa halip, meron silang matigas na outer shell na gawa sa calcium na kung tawagin ay test. Ang mga sea urchin, wala rin palang mga mata. Meron sila mga light-sensitive cells sa palibot ng kanilang katawan na tumutulong sa kanilang ma-detect ang liwanag. Wala man silang utak at mga mata, napakarami naman ang kanilang tinik. Ginagamit nila para sila makagalaw at para proteksyon din laban sa mga predator. Kaya mag-ingat sa mga ito. Ang mga tinik kasi ng ibang klaseng tuyom may laso na maaring magdulot ng matinding sakit kapag ito'y nahawakan o natapakan. My God, kadaghang tuyong. Look at that. Bakit naman kaya nagsulputan ang napakaraming tuyom sa dalampasigan ni na Maria Corazon kamakailan? Natural naman silang nakatira sa ating coral reef, sa buhangin or sa seagrass. Pwede itong indicator ng ecosystem imbalance kasi maaaring kakaunti na yung mga predators nila. Wala namang batas na nagpipigil na kumain ng tuyom kung maaari ay for local consumption. Hindi naman siya nakakalasa, no? Kung ito naman daw ang tuyom na mahuhuli mo, naka-jackpot ka raw. Ito lang naman kasi ang pinakamalaki sa buong mundo. Anong klaseng tuyom ito? Ito ang Mesocentrotus franciscanus o giant red sea urchin. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking tuyom sa buong mundo. Native ang mga to sa Northeast Pacific Ocean. Ang test o outer skeleton nito ay may diameter na maaaring umabot ng 18 centimeters or 7 inches. Ang maximum spine length naman ito, umabot ng 8 centimeters o 3.1 inches. Ang mga giant red sea urchin, isa rin daw sa longest-lived animals o hayop na may pinakamahabang buhay. Maaari silang umabot ng 100 years old o higit pa. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.